nga tayong naisip na content kasi meron tayong questions na na-receive at ito yun tungkol sa kapag nag-resign ka dito sa Czech Republic. Ayan, good evening po sa inyong lahat. So, evening ngayon at nandito ako sa labas. So, pasensya na, hindi ako masyado nakaka-upload. Anyway, back into topic tayo. So, ang topic natin is about sa nag-resign ka na ng iyong company. Ngayon, ang problema kasi, itong si bagong employer mo, hindi ka pwedeng mag-start hanggat hindi na-approve ni ministry ang iyong card. Yun yung questions. So, paano yun? Meron lang tayong 60 days na approval dapat ni ministry para makapagtrabaho or valid yung ating card. So, ang ibig sabihin nito kasi, meron kayong card. Okay? Meron kayong card dito sa Czech Republic kasi change employer lang naman kayo eh. So, yung before na employer nyo, for example lang, isang taon kayo doon. 2 years yung card nyo. Isang taon kayo doon sa unang yung employer, lipat kayo ng ibang employer. Ngayon, pag lipat nyo ng ibang employer, sad to say na yung employer na yun, hindi kayo pwede mag-start hanggat hindi approve ng ministry ang inyong change of employer. Kailangan kasi naka-change employer kayo. Ngayon, bantayan nyo to guys. Kasi, ganito yung cases dito eh. Kapag naka 2 months na kayo, na hindi nila, dapat mache-check nyo yan sa website nila or magtanong kayo sa information na malapit sa inyong ministry kapag mga nakaisang buwan na, magtanong kayo or tumawag kayo sa kanila. So, makikita nyo naman sa Google kung paano tumawag sa... Wait lang ako guys. Makikita nyo naman sa Google kung paano tumawag sa mga ministry na malapit sa inyo. So, kung nandito na kayo sa Czech Republic, maintindihan nyo yung ibig sabihin. So, pagpunta nyo sa mga ministry na malapit sa inyo or tumawag kayo, itanong nyo sa kanila kung kamusta ang process ng inyong visa. Now, kapag sinabi nila na on process, hingin nyo sa kanila yung ZOV number. Anong ZOV number? Sa ZOV number kasi, once na tiningnan mo siya sa website nila, is makikita mo doon kung ano yung improvement ng iyong pagpa-file ng iyong visa. Now, merong cases kasi na akala nyo is na-file na yung inyong mga change employer. Pero ang totoo, hindi pa pala siya file. Doon kayo magkakaroon ng problema. Kasi kapag sakto na 2 months bago kayo napunta kay ministry, so valid, mai-invalid na ang inyong card. Anong ibig sabihin nun? Kasi meron lang po tayong 60 days na palugit ni ministry para makahanap ka ng bagong employer. Now, within 60 days, dapat meron ka ng bagong employer. Kapag meron ka ng bagong employer, mag-a-add siya ng additional 30 days para if ever na hindi pa approve ang iyong visa. So, mag-a-add siya ng 30 days. So, ibig sabihin total of 90 days. Pero, kung sa panahon na 60 days is hindi ka nakapag-register sa kanila, hindi ka nakapag sa ministry na meron ka ng bagong employer, hindi ka pa nakapag-register sa kanila or wala ka pang kahit anong data sa kanila, so doon po tayo magkakaproblema kasi within 60 days hindi nyo yun nagawa, automatic po yun, possible po kayo mapauwi ng Pilipinas. So that's the truth reality. So kung gusto nyo malaman yung mga ganyang mga reminders and questions, so pwede kayong pumunta guys sa ating www.moi.gov.cc. So, isearch nyo lang sa Google ang MOI. So, lalabas na dyan, Ministry of Interior yon dito sa Czech Republic. So, dyan marami kayong makukuha na information regarding sa mga questions nyo. So, yun lamang. And, syempre, sa mga legal questions na kagaya nito. So, guys, doon po kayo magtanong sa mas accurate, mas pulido yung sagot sa inyo. Doon kayo magtanong sa information ng ministry kasi sila yung mas nakakalam ng flow nyo. Okay? Huwag kayong basta-basta maniwala sa mga kwento na hindi pa naman nila natatry sa sarili nila. Yun lamang and have a nice day.